Magkapatid na menor de edad patay sa sunog sa Mandaluyong City. Nasa 200 kabahayan na abo si Vel Custodio sa sentro ng balita. Humahagulgol at nanglulumo ang babaeng ito matapos masawi ng mga anak niya sa sunog. Isang 16 years old na babae at 4 na taon na lalaki ang natrap sa loob ng nasusunog na bahay. Tumanggi pang humarap sa kamera ang ina ng mga biktima na si Annalyn Espinosilia. Pero ayon sa aming panayam, natutulog ang mga anak niya sa ikalawang palapag ng kanilang bahay nang mangyari ang sunog. Makakaligtas pa raw sana ang panganay niya, ngunit pinili nitong balikan ang bunso. Hindi na nagawa pang sagipin ng ina ang kanyang mga anak. Nasira na kasi ang sahig na gawa sa kahoy sa ikalawang palapag. Akap-akap ng nakatatandang kapatid ang nakababata nitong kapatid nang matagpuan ng soko ang mga bangkay. Ayon sa mga saksi sa barangay, halos hindi na makilala ang dalawang bata nang ma-retrieve ang mga katawan. Pinatutong na kasi nasunog ang katawan nila at binti na lamang ang naiwang balat. Ganito ang sitwasyon ng sunog kaninang hating gabi. Nagkakagulo ang mga taong lumilikas dahil sa sunog na lumamon sa 50 bahay sa Barangay Poblasyon, Mandaluyong City. Mabilis na kumalat ang apoy. Matapos ang 10 minuto, inakyat na sa ikalawang alarma ang sunog. Kaya dalian po akong pumunta sa fire scene. Tapos yun nga po, nakita ko na medyo malaki na po agad yung apoy dahil yung bahay na apektado po o yung pinagmula ng sunog, light materials po siya. Naudlot pa ang daloy ng tubig ng mga bumbero sa kasagsagan ng ikalawang alarma. Masikip po yung daanan at mahina po yung mga hydrant po natin. Kaya kanina po, okay yung pag-apula natin, pero nung kinalaunan, nakulangan ako tayo ng tubig. Kaya tuloy-tuloy po yung paglaki ng apoy. Kaya tumawag ulit tayo ng tulong sa iba't ibang mga lugar para sa ganun makapagbigay ng karagdagang tubig po sa atin. Kasalukuyan namang namamalagi ang mga nasunugang residente sa evacuation center ng barangay. Isa si Mang Renato sa mga nasunugan. Binalikan pa raw niya ang kanyang bahay, ngunit inabon na ito ng sunog. Nung gabi na yon na nagsimula yung sunog, na ginising ako ng anak ko na may narinig silang ingay. Pagtingin ko sa jealousy sa bintana namin, nakita ko na may apoy. So bumaba na kami ng bahay, wala na kaming binit-bit, kahit na mga damit, wala na. Kasi mabilis yung apoy eh. Base sa huling tala, mahigit 200 tao ang apektado ng sunog. Isa ang nagtamo ng minor injury na dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Aabot sa 1 milyong piso ang danyos ng insidente. Bandang 2:00 idineklara ang fire out. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.